Ginoo, inihanda ni Gurugo ang convoy. Handa na ito. Pwede na tayong umalis. Convoy? Sobra naman. Ang paaralan ay pag-aari ng ginang. Sinabi ng ginang. Basta komportable si Ginoo. Kahit ano, gawin mo ay, wag. Ayaw kong maging espesyal. Kung malaman ito ng ginang, baka hindi maganda. Kasi, ikaw ay anak ng pinakamayamang tao. Gusto ko lang maging low-key. O ganito na lang. Mang Jong, hatid mo ako. Ako, Okay na, Mang Jong, dito na lang. Ginoo, sigurado kang hindi mo na kailangan ng tulong? Hindi na. Saan galing yan? At nag-tricycle papasok? Malamang katulad ni Xu Zheking, ipinagbili ang lahat para maging taga-sipsip. Rolls-Royce. Ay, hindi ba ito ang sasakyan natin? Xianlin, Itay, ihahatid ka lang dito. Kung uuwi ako ng late, baka mapansin ng ginang. At hindi maganda. Ang pribadong paaralan na ito. Bakit ang mahal ng tuition? Dahil kasi ikaw, ang tatay kong driver, kung hindi ako magsikap na makapasok sa mataas na lipunan, lalaki ako tulad mo na nabubuhay sa pagiging driver. Bakit ka nakatanga? Buksan mo ang pinto para sa akin. Kamusta sa lahat? Ako si Gu Xianlin. Masaya akong makilala kayong lahat. Classmate, ang astig mo naman. Hindi tulad nung nagta-tricycle. Ikaw ang anak ng pinakamayamang pamilya Gu. Narinig ko, lumipat din siya sa paaralan natin. Ako ay? Wow, ikaw pala talaga. Sumasali ka rin ba sa Jingjing Hui, di ba? Narinig ko, ang Jingjing Hui ay para sa anak ng school board member. Inihanda para sa kaarawan. Kuya Xianlin, naiinggit ako sa iyo. Grabe. Oo nga. Jingjing Hui. Kung mananalo ako sa championship, tiyak na kaya ko nang umangat ng biglaan. Makawala na sa mahirap naming pamilya. King Rang, Ate Tinglam. Master, ano ba yung ginagawa mo? Incognito. Hindi ba yun si Su Tinglan, ang campus beauty? Bakit siya nakasama nung kakaibang lalaking may sako nagsama? Kakalipat ko lang sa bagong paaralan eh. Gusto kong low-key lang. Huwag mong ibunyag ang aking pagkatao. Alam na. Imposibleng magustuhan siya ng campus beauty. Laro-laro lang yan. Xianlin, limitado ba yung bag mo? At itong relo, nakita ko pa yan sa magazine. Ito ay galing sa mga brand. Mga maliliit na regalo, puno na sa bahay ko, halos hindi na kasya. Tara, kunin nyo kung ano gusto nyo. Isipin nyo na lang, regalo ko sa inyo, regalo sa pagkikita. Wow, Xianlin, talaga namang ang swerte ko at dumating ka. Ang gwapo mo talaga. Sabi ko sa'yo sabi ko na, si Xianlin siguradong anak ng pinakamayaman. Maliban sa kanya, sino pa ba ang ganyan ka-generous? Sige Tinglan, hanggang dito na lang. Ayoko namang maging kaaway ng lahat ng lalaki sa school. Sige, kung may problema, kontakin mo ako anytime. See ya. Ito, sa'yo na ang bag. Elite school ito. Itapon mo na yung sira mong bag. Nakakasira ito ng image mo. Parang pamilyar ang bag mo. May pangalan ng iba dito? Initial o details ng iba? Sigurado ka bang bag mo ito? Ano bang alam mo? Ito ay Buccellati. Eksklusibo itong ginawa para sa akin. Sige, laruin mo lang. Wala akong pakialam diyan. Ikaw, nagbubuhat ng sako. Marunong ka ba? Puro mumurahin ang suot mo. Nagmamaang-maangan ka pa. Sige. Mga kaklase naman tayo. Hindi na kailangan ng ganito. Ganito na lang. Ikaw, kaklase. Tingnan mo ang mga ito. Ano ang gusto mo? Pumili ka ng isa. Kahit anong bagay dito. Sapat na para sa pamilya mo, para sa isang taong gastusin. Tio Jong, ano ang mga ito? Ginoo, ito ay mula sa mga brand. Regalo para sa iyong nanay. Pinauwi ako ng nanay mo para dalhin ito. Ibinigay sa iyo. Hindi ko gusto ang mga ito. Dalhin mo sa katulong. Ano? Hindi mo naiintindihan? Gusto mo bang sabihin ko sa iyo? Ang mga bagay dito, alin ang pinakamahal? Ang mga illegal na ito, kung gusto mo, laruin mo na lang sa sarili mo. Hindi kailangang ilabas para magpakitang tao. Alam ba niya na ang mga ito ay galing sa pamilya Gu? Imposible, di ba? Ano? Illegal? Sabihin mo ng malinaw ang mga bagay ko. Paano naging illegal? Ay, bakit ganyan ka?
Kung ayaw mong tanggapin ang kabutihan ko, okay lang. Bakit mo ako tinulak? Ikaw si Gu Qingrang, di ba? Sasabihin ko sa'yo, huwag kang magmataas. Walang modo. Ang nanay ni Gu Xiao ay member ng board. Isang salita lang, mawawalan ka ng pag-aaral. Binenta mo lahat para makapasok sa elitistang paaralan. Nagpapakaarte ka pa. Gusto mo talagang umarte, di ba? Hindi mo ba alam ang sarili mong kakayahan? Kailangan pa kitang ilantad? Tingnan mo, Xu Ziqing, Siya ay... Kuya Xianlin. Siya ang top ng klase natin na si Xu Zhiqing at isa ring contender para sa Campus Beauty. Kumusta, bagong kaklase? Ako si Xu Ziqing. Gu Qingrang. Alam ko ang sitwasyon mo. Ang kalagayan ng pamilya ko ay hindi rin maganda. Sa ngayon, magtulungan tayo. Mga estudyante, ngayon, sa klase natin may dalawang bagong estudyante. Si Gu Xianlin at si Gu Qingrang. Sila'y tanggapin natin. Ginoo, Ginang, may isa akong kahilingan. Pwede ba akong makahanap ng kaklase na magaling? Kakagaling ko lang sa ibang bansa. Hindi ko masunod ang pace dito. Kaya, kailangan ko ng tulong. Ginoo, Ginang, kaya ko. Pwede si Gu Xianlin na maging katabi ko? Walang problema. Ikaw, sa tingin ko, wag na lang. Binibini, tingnan mo kung kaya mo sumabay. Nabalitaan ko na ang anak ng board member ay lilipat sa paaralan natin. Siya pala si Gu Xianlin. Kung gayon, Gu Xianlin, sino ang gusto mo maging katabi? Gusto ko si Xu Zhiqing na maging katabi ko. Sabi nila siya ang top ng klase natin, pero hindi alam kung magagalit ba si Gu Qingrang. Sa tingin ko walang problema. Gu Qingrang, kung walang problema, kasama si Xianlin, magpalit ng upuan. Wala akong problema. Sunod, may ihahayag ako. Ang Charity Foundation ng ating paaralan ay magkakaroon ng donasyon. Sana kayong mga estudyante ay magbigay ng konting pagmamahal para makatulong sa mga nangangailangan. Halika, Xu Zhiding, umakyat ka at magbilang. Opo, guro. Nag-donate ako ng 1,000. Nag-donate din ako ng 1,000. Nag-donate ako ng 2,000. Nag-donate ako ng 10,000. Wow, ang generous ni Ate Wei. Talagang karapat-dapat sa kanyang pagkatao si Miss Ling. Ay, maliit na pera lang yan. Parang tubig lang. Halos 2 araw kong baon. Yung Gu Qingrang at Xu Zhiqing, magkano kaya ang idodonate nila? Yung 2 barya sa bulsa. Huwag na kayong magpakita riyan. Tama nga. Hahaha. Magkaklase naman tayo, Miss Ling. Huwag naman ganyan. Ang ilang tao, mahirap sila. Masasabi lang na malas. Pero ang iba, malas na nga. Lumalabas pa. Nagpapakasanto pa. Iyon ang mali. Paano ba yung kasabihan? Mahirap na hambog. Miss Ling, mas marami akong idodonate kaysa sayo. Medyo lang. Mag-donate ng 100,000. Kahit hindi gaano kalaki. Pero ito ay aking taos-pusong kalooban. Sana hindi ka magalit, Miss Ling. Hindi naman Kuya Xianlin. Palagi kang aking modelo. 100,000, hindi pa marami? Talagang karapat-dapat sa anak ng chairman. Si Kuya Xianlin ay mabait talaga. Hindi tulad ng iba na nagbubuhat ng sako, mapagmataas. 100,000 ay hindi talaga marami. Maaaring hindi sapat para sa mga bata sa bundok. Isang taong gastusin sa pamumuhay. Pero, balak kong sumali sa Elite Hui. Mag-imbita ng ilang sikat na kaibigan para sumuporta sa oras na iyon. Mangolekta pa ng pondo para sa kawanggawa. Salamat estudyanteng Ling Wei at sa kabutihang loob ni Xianlin tulad ng aming estudyanteng si Xianlin, parehong gwapo. At napakabait tiyak na karapat-dapat sa titulong elite. Umaasa ako na ang mga mag-aaral sa hinaharap ay matuto mula kay Xianlin. Ito ang dapat kong gawin, guro. Ang 2 kaklase natin ay may pinansyal na problema, kaya nagpasya ako na mag-donate pa ng 20,000. Isipin na lang na estudyanteng si Gu Qingrang at donasyon ni Xu Zhiqing. Gu Qingrang, tinulungan ka ni Kuya Xianlin ng malaki. Hindi ka man lang magsasabi ng salamat? Kailangan mo akong isali, di ba? Ilabas mo nga ang 100,000. At nagdududa ka pa sa kakayahan ni Kuya Xianlin? Kuya Xianlin,
ilabas mo ihagis sa kanyang mukha. Matagal na akong hindi gumagamit ng cash. Limitado na rin ang phone ko bukas-bukas ay ibibigay ko sa guro. Ang ilang mga bagay ng pamilya, Gu ibenta ang mamahaling relo. Bilisan mo. Gu Qingrang, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Gaya ng kasabihan, ang nagdadala ng panggatong para sa lahat ay hindi dapat hayaang mamatay sa lamig ng bagyo. Kung sa tingin mo na tinulungan ka ni Xianlin, nasaktan ang iyong pagmamataas, pwede mo namang sabihin ng diretsyo. Hindi naman kailangang gawin yan. Magsalita ng pasaring. Nasasaktan nito ang mga kaklase mo. Guro, nagkakamali kayo. Nagbibiro lang ako. Ako, mahirap ang pamilya ko. Hindi ko kayang pantayan ang mga mayayaman. Magbibigay lang ako ng simbolo. Mag-donate ng 5 million. At sapong panggusali ng paaralan sa probinsya. Ha 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 ha. Gu Qingrang, seryoso ka ba? Huwag kang magalit ha. Guking Rang, baliw ka na ba? 5 million? Kahit ibenta mo kidney ng buong pamilya mo, hindi sapat. Nakakatawa naman eh. Unang beses kitang makita na ganito ka mapagpanggap. Matuto ka kay Xu Zaking. Mahirap, tanggapin na lang. Gu Qingrang, bilang guro, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sa mga bagay na ginagawa natin, kailangang sukatin ang kakayahan. Tandaan, iwasan ang magpanggap na mayaman kahit hindi. Hahaha. Dapat mong malaman, ang donasyon ay hindi pwedeng hulugan. Ha 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 ha. Suko na ako sa inyo. 5 million lang naman. Isang tawag lang, okay na. Tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Isa lang daw na tawag. Sino ka ba sa tingin mo? Anak ng pinakamayamang tao ba? Ang tao sa tao ay hindi maihahambing. Bakit ka pa nakikipagtalo kay Kuya Xianlin? Anong pamilya ka ba? Karapat dapat ka bang ikumpara kay Kuya Xianlin? Pinipilit magpanggap, baka magtusa ka. Ang galing mo magpanggap. Tumawag ka naman. Classmate, Gu Qingrang, pinapayuhan kita na bawiin mo ang mga sinabi mong hindi makatwiran. Magkaklase naman tayong lahat. Walang tatawa sa'yo. Uy, katiwala. Maghanda ka ng 5 milyong piso na cash. Ihatid mo sa eskwelahan sa loob ng 5 minuto. Ay, Guking Rang, kung kaya mong ilabas ang daming pera na ito, ako ang unang hihingi ng tawad sa iyo. Hindi kailangan. Guking Rang, huwag mong ipahiya ang sarili mo. Wow, convoy ng Rolls-Royce. Diyos ko. Sa klase natin, siguro bahay lang ni Kuya Xianlin ang may Rolls-Royce. Ginoo, ayon sa inyong utos, naihatid na ang pera. Ginoo, Ay naku, Xianlin, tingnan mo, paano mo pinalapit para ibigay ang pera. Ay naku, Qingrang, nagkamali lang sa init ng ulo, kaya kanya nagalit. Tingnan mo, magkaklase naman tayong lahat. Hindi na kailangan na mag-aksaya ng ganito, di ba? Ito ang tatay ko. Inutusan ko para dalhan ako ng pera. Hindi ba siya dati hindi sumusuporta sa ginagawa ko? At saka, 100,000 pesos. Hindi naman ganun kalaki. binata. Binata, ang 5 milyon na hinihingi ninyo, pakitingnan nga. Sige, umuwi ka na. Iwan mo na lang. Gusto mo pa bang humingi ng tawad ngayon? Talaga? Siya ba talaga ay isang binata? Medyo hindi ko maintindihan ito ah. Baka nagkamali ng tao ang matandang iyon. May kailangan ka pa ba? Kung wala na, may gagawin pa ako. Uuna na ako. Binata, anong palabas na naman ito? Wala naman. Basta, nag-donate lang ng pera para hiyain. Ang sarap. Tara na. Ang galing ng mga gawain mo, Qingrang. Kuya Xianlin, anong ibig mong sabihin? Ang kaharap mo ay si Sutinglan. Hindi ba niya kayang ilabas ang ganyang halaga? Sabi ko na nga ba tong pulubi na to, saan galing ang ganong karangyaan? Ah, galing pala sa pagiging sinusuportahan ng mayaman. Bilisan mo! Ang bagal-bagal mo. Araw-araw suot mo ang uniforme ng katulong.
Anak, uuwi ka ba ngayong weekend? Ang lola mo galing sa probinsya. Nagdala ng paborito mong pagkain, corn cake. Pagkain ng mga taga-probinsya. Kung sino ang gusto, siya ang kumain. Tandaan mo, hindi na ako ang batang mahilig sa cornbread na walang alam at mahirap. At saka, ngayong weekend, dadalo ako sa isang party. Ang panganay na dalaga ng pamilya Ling birthday party na espesyal na inihanda para sa akin ni Ling Wei, tanging mga mataas na uri lamang ang makakadalo. Tio Gu, iparada mo na ang kotse. Master, mga ilang daang metro pa. Hayaan mo akong ihatid ka pa. Hindi na. Gusto kong maglakad-lakad. Sipok, Master. Iba na ako sa'yo. Ang isa kong paa ay nakatapak na sa mataas na lipunan. Kung masira mo ito, tingnan mo kung paano kita haharapin. Bakit parang pamilyar ang silweta na ito? Ako ang nanay mo, tumahimik ka. Ang pagkakaroon ng inang tulad mo ay nakakadala ng hiya sa akin. Sa pamilya Gu, nagtrabaho ka ng maraming taon. Wala kang naabot. Bakit hindi ka na lang mamatay? Simula ngayon, kapag may nakilala ka, huwag mong sabihing anak mo ako. Tita Jiang, si Gu Xianlin pala ay ang yaya namin anak ni Tita Jiang. Tita Jiang, punasan mo? Ginoo. Okay lang ako, nako. Baka nalaman ni Ginoo. Papasundo kita kay Tito Gu. Hindi na. Naglakad lang ako papunta rito. Aalis na ako. Wala. Naglakad? Ling Wei, tong tanga. Ang bagal naman. Ang tagal kumuha ng bag. Kapag nakahanap ako ng mayaman, paalisin ko siya sooner or later. Gu Xianlin. Bakit mo ginawa yan? Sira ulo ka ba? Ano bang ginawa ko? Anong kinalaman mo doon? Nakita ko lahat yan. Kanina sa tabi ng kalsada. Ako at ang aking kasambahay. Ano ba kung nag-usap kami? Tsaka, bakit kailangan mong makialam? Ang kasambahay ay nagkamali. Ano ba kung sinigawan ko siya? Pati ba si Gu Qingrang? Narinig? Hindi pwedeng manatili ang taong ito. Kailangang mag-isip ng paraan para siya tuluyang mawala. Sigurado ka? Narinig ko kanina na tinawag ka niya. Xianlin, Qingrang, huwag kang mag-alala. Ang iyong problema, tiyak na itatago ko para sa'yo. ikaw, mahirap na naglayag. Anong gusto mong gawin? Binabantaan mo ba ang Ginoong Gu namin? Gu Qingrang, sa totoo lang, ang iyong ina ay isang kasambahay. Walang masama doon. Pero kung ayaw mong malaman ng iba, itatago ko ang iyong lihim. Gu Xianlin, ang iyong pinagmulan ay simula lamang. Ang magtatakda kung saan ka mapupunta ay ikaw mismo. Bahala ka na. Manahimik ka. Anong karapatan mong sabihin iyon? Si Kuya Xianlin natin ay anak ng pinakamayaman. Ikaw, anak ng katulong, magsabi ka ng ganyan at nahihiya ka pa. Gu Qingrang, itinuturing kitang kaibigan. Hindi ko akalain na gagawin mo to sa akin. Gu Xianlin, dapat ba akong maawa sa'yo o kaawa-awa ka? Gu Qingrang, huwag mong isipin na si Kuya Xianlin ay mabait sa'yo. Papayagan ka naming maging walang hiya. Hindi ako ganoon kapasyente. Naniniwala ka ba? Tatawag ako ng tao ngayon para palayasin ka sa paaralan. Tama na, Miss Ling. Hindi naman niya sinasadya. Kuya Xianlin, masyado kang mabait. Tara na, huwag mo nang pansinin yang probinsyano. Gu Qingrang, hindi mo ako matatalo. Nasaan ang suit ko? Ma, Tabi. Ano ba? nasaan ang mga suit ko? Sumikat na ba ang araw mula sa kanluran? Ang mabuti kong anak, karaniwan, hindi mo naman pinapansin ang mga high-end suit. Sinabi mo pa na ako at ang tatay mo ay laging bumibili ng mga bagay na maganda, pero walang silbi. Ang mga mamahaling relo mo, sabi mo ibibigay sa iba, ibinigay mo na nga. Ma, wala na akong kahit isang suit. Kailangan ko naman itanong sa'yo. Malapit na ang school ball. Hindi pwedeng wala akong masuot. Ang mga damit sa closet mo, puro last year na ang style. Luma na. Kaya, pinagawa ko kay Tita Zhang na ipak at itapon na lahat. Ano? Ma, ang sobra naman ng luho mo. Ang mga damit ko, hindi ko naman masyadong nasuot. Mga lumang damit, anong maganda sa pagsuot ng mga iyon? Huwag kang mag-alala. Nag-order ako ng mga bagong estilo para sa'yo. Pinakamaganda mula sa France, mga fashion designer, magdidisenyo para sa'yo. Tiyak na mas maganda kaysa sa mga lumang damit mo. Pero, Sige. May gagawin pa si Mommy. May meeting pa ako mamaya, tiwala ka lang.
Bago ang ball, tiyak na darating ang mga damit sa iyong kamay. Master. Silver ear soup. Alam ko na. Ma. Si Mommy, ang mga high-end suit ko itinapon lahat. Sabihin mo, ang sayang. Oo nga. Sayang talaga. Si Yanlin. Amerikana. Saan mo nakuha? Maganda ba? Ninakaw ko sa pamilya Gu. May silbi naman. Kuya Xianlin, ang ganda ng Amerikana mo. Nakita ko itong Amerikana sa magazine. 2 lang sa buong mundo. Isa pa, suot ng tagapagmana ng hari. Talaga? Masyado akong maraming damit? Pinakuha lang ng kasambahayang isa. Gu Qingrang. Bakit naka-uniforme ka? Gu Qingrang, wala ka bang pera pambili? Kung hindi, magmakaawa ka. Sa Kuya Xianlin natin, bigyan ka ng isa. Tama, natatakot si Kuya Xianlin na baka hindi tayo magkasya. Nagdala siya ng ilan para sa atin. Hindi na. Hindi ako sanay sa lumang uso. Gu Qingrang? Anong ibig mong sabihin? Kuchingrang, ikaw na itong mahirap. Wala ka bang katapusan? Kahit isang Amerikana hindi kayang bilhin. At dito ka pa nagmamayabang? Tama. Sa party, dapat nakapormal. Iyon ang basic na etiquette. Wala ka man lang alam, bakit hindi ka na lang maghubad? Hubad na lang. Magpakilala ako. Ako si Jiang Qing. Jiang Qing. Siya ay nasa ika-100 sa listahan ng mayayaman. Ang binibini ng pamilyang Jiang Qing. Dumating na ang mayamang dalagang sumulpot. Magandang araw, Miss Jiang. Ako, si Gu Xianlin. Unang pagkikita natin. Munting handog. Sana magustuhan mo. Ginoong Gu. Para sa akin ito, Munting handog. Hindi naman siguro tatanggihan ni Ginoong Gu, di ba? sabi na, itong si Jiang Qing, mas mayaman kaysa kay Ling Wei. Itong relo. Sa tingin ko, sa mga naririto, ilan lang ang kayang bumili niyan. Itong relo na ito, bagay na bagay kay Ginoong Gu. Di ba, mga kaibigan? Ito ay perpektong kombinasyon. Nagdagdag pa ng ganda bagay. Sobrang bagay. Oo nga, nakalimutan kong sabihin sa inyo, ito ay aming inupahan na may mataas na sweldo. Taga-disenyo ng gown, kakabalik lang mula Paris. Bravo, Mr. Gu. Itong coat na suot mo, napakagaling ng pagkakagawa. Talagang bihira, napakagandang piraso. Master May nagsabi, ito ay galing sa nakaraang season. Ano ang tingin ninyo? Sino ang nagsabi? Ikaw. Ikaw, isang mahirap na lalaki na hindi kayang bumili ng damit sa pinduoduo, na hindi kayang bilhin. Anong karapatan mo, dito, kay Jigo, manghusga? Pwede bang malaman ang iyong pangalan? Kailangan ko bang sabihin sa iyo? Wala. Gusto ko lang umiwas sa gulo ng maaga. Natatakot ako na bilihin ang gawa mo sa hinaharap magagamit lang bilang pangpunas ng paa. Anong sinabi mo? Wala, biro lang. Pwede bang magtanong? Sino ito? Gu Qingrang. Apelido rin ay Gu. Ano naman kung Gu ang apelyido? Hindi pa rin siya anak ng katulong. Paano siya makakapantay kay Kuya Xianlin natin? Kung ganoon, mangyaring si Gu Qingrang na ito humingi ng tawad sa ating G. Gu na binata. Kapag humingi ka ng tawad, ibibigay sa iyo ang suit na ito. Gu Qingrang ito ay ibinigay sa iyo ni Qing Qing. Magandang pagkakataon. Dapat mong sambutin, kung hindi, saan ka makakahanap ng ganitong magandang pagkakataon? Peste, sana hindi ko na lang isinuot ito ngayon. Kung hindi, ang suit na ito ay akin na sana. Pasensya na. Ang ganitong klase talagang hindi ko gusto. Ginoo. Ginoo. Ito ay iniutos ng ginang na ibigay ko sa inyo. Nasut na dinala ko, kakagaling lang sa France, dinala sa pamamagitan ng eroplano. Pakitingnan po ninyo. Bakit hindi ko pa nakita ang ganitong disenyo? Gu Qingrang, tigilan mo na ang kahihiyan mo. Sa unang tingin, peke ito. Oo nga, kaninong sikat na taga-disenyo ito? Sabihin mo nga, ipakilala mo sa amin? Ito. Si Madam Chloe ito, pinakabagong obra niya. Nakita ko ito sa studio niya. Ang schedule ni Madam Chloe ay mahirap makuha ang appointment. Hindi ko alam kung sumisipsip sa mayayamang babae para makuha ang mga ito sa kama. Ang suit na ito, nakuha niya sa kama. Ito?
Kaya rin ba niyang makuha ito sa kama? Ito ang imbitasyon para sa Elite Club. Ang mga taong nakatanggap ng imbitasyon, hindi lang dapat mayaman ang pamilya, kundi ang kapangyarihan ay nasa pinakamataas na antas. Sabi nila, hindi ito mabibili. Paano kung magagawa na si Jiang Qing ibigay sa akin ang imbitasyong ito? Miss Jiang, magkano po? Kahit magkano, doble ang ibabayad ko para bilhin ang imbitasyon mo. Magkano ang alok niya? 10 beses ang ibibigay ko. Miss Jiang, sa kanilang alok, dagdagan ng pribadong eroplano, isla at yate. Kung papayag kang ibigay sa akin ang imbitasyon, pumili ka lang. Sige na, ang pera para sa akin ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang tao. Para sa akin, ang taong may kahulugan ang siyang pinakamahalaga sa mundo. Pinakamahalagang ingatan. Miss Jiang, ito ay para sa akin? Siyempre, pero may isa akong kondisyon. Kuya Xianlin, gawin mo akong nobyo mo. Si Jiang Qing ito. Siya mismo ang nag-amin. Sabi nila, ang yaman ng pamilya Jiang ay dodoble sa loob ng 5 taon. Kapag nagkaalyansa sa pamilya Gu, hindi ba kaya pala hindi mahalaga sa kanya ang private jet, isla at yate? Ito pala si Jiang ay napakayaman. Kuya Xianlin, gusto lang niyang makiangkop sa pamilya Gu. Huwag mong hayaang lokohin kanya. Kuya Xianlin, King Toto, ang sinasabi mo? Kung papayag ako sa kanyang kahilingan, makakabangon ako ng tuluyan. Hindi na kailangang bumalik sa loob ng mahirap na tahanan at maging taga-bukid na walang alam. Sa wakas, papasok na ako sa mayamang pamilya. Kuya Xianlin, Huwag kang mag-alala. Titiyakin kong magiging mabuti ako sa'yo. Bakit ako may masamang pakiramdam? Kuya Xianlin, kung gayon, isa na tayong pamilya. Anong isang pamilya? Hindi ba tayo? Kuya Xianlin, nobyo mo na ako. Ikaw? Bakit hindi tayo isang pamilya? Hindi ko inaasahan na si Jiang Qing ay diretso ka. Kung gayon, isa na tayong pamilya. May hiling ako. Pwede mo ba akong tulungan? Sabihin mo. Meron ako dito ng kontrata ng dalawa nating pamilya. Kasunduan sa pagtutulungan. Pero ang nanay mo laging nasa ibang bansa, hindi maaaring pumirma. Gusto kong umuwi ka at ilagay ang selyo ng nanay mo. Okay lang ba? Pwede naman. Ano ang reward ko? Kuya Xianlin, nakakainis ka. Bahala ka na mamaya. Nagbibigay ka ng salita para sa kasunduan. Gu Xianlin, mukhang nakalimutan mo kung sino ka. Ito ay usapang pampamilya ko. Ano kinalaman mo? Usapang pampamilya mo? Wala ka talagang kamalayan? O dahil sa katagalan ng pagsisinungaling, nakalimutan mo na kung sino ka? Uy, pare, marami ka bang nainom na peking alak at nagkakalat ka ng kalokohan dito? Tao, alisin ang taong ito na walang pagkakakilanlan at ilabas. Ayoko na siyang makita. Sandali. Gu, King Rang. Nakikita mo ba? Ito ang agwat natin. Sa isang utos ni Qing Qing, mawawala ka. At ako, nakakuha ng imbitasyon na pinapangarap ng maraming pamilya. Imbitasyon lang naman. Imbitasyon sa Elite Club, kailangan para sa top 100 ng mayayaman lang ang makakatanggap. Sa buong paaralan, ang makakatanggap ng imbitasyon ilang-ilan lang. Imbitasyon lang yan. Akala mo malaking bagay. Sige, maghanda kayo ng imbitasyon para sa akin. Lasing ba siya? Sa tingin ko, naiinggit lang siya kay Kuya Xianlin, kaya nababaliw na siya. Gu, King Rang. Medyo wala kang utang na loob. Akala mo ba tutulungan ka pa rin ni Sutinglan? Noong una, maliit na halaga lang. Ngayon, hindi na ganoon kadali. Nakakaawa talaga. Isang tao mula sa ilalim para umangat gumagawa ng anumang paraan. Ginoo, ang imbitasyon na hinihingi ninyo. Salamat sa pagod. Itong imbitasyon, parang mas mataas kaysa kay Jiang Qing. Itong Gu Qingrang, sino ba talaga siya? Itong imbitasyon, napaka-high class. Iba ito sa kay Kuya Xianlin. Magkano kaya ito? Teka, Gu Qingrang, peke ba ang imbitasyon mo? Akin ay special invited seat. Siyempre, iba ito sa inyo. Special invited seat? Sa pagkakaalam ko, 3 lang ang special invited seat sa buong mundo. Kahit may pera, hindi mo mabibili. Sino ka ba? Gu Qingrang, may hangganan ng pagyayabang mo. Ang lakas ng yabang mo. Nakakahiya ka. Ang mga taong ito, wala ng pag-asa. Gu Qingrang, kahit makiklose ka kay Sutinglan, ano magagawa? May mga bagay na hindi niya mababago, tulad ng pinagmulan mo. Kaya, Kung anong klaseng tao siya, hindi kayo ang magpapasya.
Pakiramdam ko lalong gumanda si Sutinglan. Bakit laging sobrang ganda ni Sutinglan? Tuwing nakikita ko siya, sobrang sarap sa mata. Kahit mayaman si Jiangqing. Pero si Sutinglan, ang ideal type ko. Bakit hindi niya ako type? Hindi namin siya ginigipit. Siya ang laging nandaraya. Siya kasi naiinggit lang kay Xianlin dahil nakapunta siya sa elite gathering. Sino ang sinasabi mong nandaraya? Teka, ang invitation nila bakit pareho? Yung kay Xianlin. Bobo ka ba? Sutinglan tiyak para tulungan si Gu Qingrang gumawa ng parehong invitation. Kapag hindi mo alam ang totoo, nagsasalita ka ng walang basihan. Kung mauulit pa, tatawag ako ng abogado para kontakin kayo. Tara na. Gu Qingrang, bakit laging mabait si Sutinglan sa iyo? Balang araw, tatapakan kita. Ang yabang niya. Hahayaan na lang natin sila. Ano ang magagawa natin? Hindi natin siya kayang tapatan. Xianlin, ibig mong sabihin, Sa totoo lang, Shai, hindi lang siya nakaangkla kay Sutinglan, pati na rin. Magkaklase naman tayo. Huwag. Nang maraming tanong. Kuya Xianlin, masaya ka ba ngayon? Siyempre naman, king. Ngayon, ang pinakamasayang araw ng buong buhay ko. Wala yun. Sa susunod, kung may gusto ka sabihin mo lang sa akin. Talaga namang binibini ka. Ang mga ito ngayon ay halos kapantay na ng mga bagay na ninakaw ko mula sa pamilya Gu. Ching. Ang bait mo talaga. Busog ka na ba? Sa susunod, saan mo gustong kumain? Sa susunod, gusto ko ng French food. Sige, ikaw ang masusunod. Kuya Xianlin, bakit hindi mo ako inaanyayahan na pumunta sa bahay nyo? King, hindi ako ganoong klaseng tao. Desidido na ako na gusto kong magkaroon ng kinabukasan kasama ka. Pumunta lang. Hindi naman iyon makakasagabal sa kinabukasan natin. Bukod pa riyan, gusto lang kitang makasama ng mas matagal. Ayaw kitang iwan. Pero marami pa tayong panahon sa hinaharap. Maniwala ka sa akin. Kapag tama na ang panahon, agad-agad kitang ihahatid sa bahay namin. Sige, Kuya Xianlin. Kung gayon, magkita tayo bukas. Tama nga pala. Tungkol sa kontrata, huwag mong kalimutan ha. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Buti nakaalis na. Hindi ko pwedeng malaman niya kung saan ako nakatira. Di mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Anak, hindi mo na ito dapat ginagawa. Hindi na ako papayag sa'yo ngayon. Para saan pa ang nanay na tulad mo? Mas mabuti pang mamatay ka na lang. Walang pera. Walang kakayahan. At pabigat ka pa sa akin. Xianlin nakikiusap ako sa'yo. Anak, huwag mo na itong gawin. Bakit? Isang hakbang na lang ako para makapasok sa mayamang pamilya. Para hindi na ako mamuhay na parang umaasa sa iba tulad mo. Alam mo ba kung gaano ko gusto makapasok sa mataas na lipunan? Anak, nakikiusap ako sa'yo. Anak, tigilan mo na. Yung bagay na pinakuha mo sa akin noong nakaraan, ibinigay ko naman sa'yo. Yun ay mga bagay na hindi gusto ng amo at ng misis. Pero ito ngayon ay labag sa batas. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Anak, tigilan mo na. Umalis ka! Ang mahal ng pantalong ito. Kaya mo bang bayaran? Ano bang sila mo? Mamatay ka na nga. Anak. Bakit nangyari ito? Tiajang Tayona. Anong nangyari sa inyo? ito ba si Gu Qingrang? Yung humahawak sa kamay niya. Hindi ba yung nanay niyang yaya? Ginoo. Bakit kayo lumabas? Ano ba talaga ang nangyayari sa inyo? Wala. Inaapi mo pa ang sarili mong ina. Hindi ka talaga tao. Kukunan ko ito ng video. Ipadala ko kay Kuya Xianlin. Ang bahay na ito na sira-sira. Hindi ko na kayang manatili kahit isang araw pa. Ito, Kuya Xianlin, hulaan mo kung ano ang nahuli ko. Itong si Gu Qingrang. Napaka walang hiya. Inaapi pa ang sariling ina. hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mahuhuli tayo. Kung mahuli, tapos na tayo. Gu Qingrang. Sarili mong kasalanan ito. Yung tungkol kay Gu Qingrang sa klase. Narinig mo na ba? Alam na alam. Oo nga, kumalat na sa campus website. Ang kapal talaga ng mukha niya. Ganyan sa sarili niyang ina. Paano siya nakapasok sa eskwelahan natin? Tama. Dumating na siya.
May hiya pa ba itong pumasok sa eskwelahan? Oy, hindi ba ito ang sikat nating mabait na anak? Si Gu Qingrang? Hoy, ang tagal mo ngayong dumating. Nagpahari ka ba sa bahay kaninang umaga? Hinihintay mo bang lumuhod ang nanay mo at bumati sa iyo? Humingi ka ng tawad sa akin. Ang ginawa mong masama, ayaw mo bang pag-usapan? Dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Pinabalaan kita. Ang paninira ay may legal na pananagutan. Gu Qingrang, ang cute mo talaga ah. Ito ay limited edition na cellphone. Kaya mo bang bayaran? Bayaran. Sa panaginip mo. Pumasok po. Tuloy po kayo. Ginoo, ito po si Gu Qingrang mula sa Class 1. Mga larawan ng ginagawa niyang mga bagay na iyon. Tingnan po ninyo. Gu Qingrang, hintay ka lang. Ito ang kapalit ng ginawa mo sa akin. Itong si Gu Qingrang, ginawa pala niya ang ganitong bagay. Nakasira sa reputasyon ng paaralan. Ang mukha ng ating Gu University. Pinahiya niya ang lahat. Sakto, Xu Zheching. Tawagin mo siya sa opisina ko. Ginoo. Sa tingin ko, hindi ganito ang pangyayari. Tawagin mo na siya agad. Si Po. Anong problema? Bakit ka nagagalit ng ganyan? Tingnan mo mismo. Ay, hindi ba ito ang mahirap na estudyante sa klase mo? Paano siya nakagawa ng ganitong napakasamang gawain? Sandali lang. Tingnan mo kung paano ko siya aayusin. Pumasok po. Guro, hinahanap mo ako? Gu Qingrang, bilang isang estudyante, hindi mo pinapahalagahan ang iyong pag-aaral. Gumawa ka ng bagay na sumisira sa reputasyon ng paaralan. May mukha ka pa bang manatili sa paaralan? Sa tingin ko, bilang isang guro, dapat temong maunawaan ang buong pangyayari bago mo disiplinahin ang estudyante. Guro, sa tingin ko, ang bagay ay hindi tulad ng iniisip mo. Xu Zheching, ikaw ang class president. Huwag dahil pareho kayo ng sitwasyon, ay takpan mo siya. Ang iba ay kahit mahirap, may dangal. Sa tingin ko, ang iba ay hindi lang mahirap, kundi pati immoral. Guro, Kung hindi ka makapagbase sa katotohanan para hatulan ang aking sinabi, sa tingin ko, wala akong dahilan para magpaliwanag sa iyo. Sige, wala na akong magagawa sa iyo, di ba? Tulad mo, na hindi nasusunod immoral na estudyante, dapat napalayasin na lang. Tama na hindi ba sinabi mong may ebidensya? Kung gayon, ilabas mo ang ebidensya para patunayan ang iyong kawalang sala. Ito ang original na video. Ang nakikita ninyo ay lahat-lahat ay malisyosong na edit. At nagsiyasat na rin ako kung sino ang nag-post. Si Gu Xianlin iyon. Talagang si Gu Xianlin. Pero siya ay anak ni Mr. Gu. Kahit gumawa siya ng ganitong bagay, ano ang magagawa mo? Gu Qingrang, ang pagkakasala sa binatang iyon, tanggapin mo na lang. Gu Qingrang, sa bagay na ito, kahit nasira ang iyong reputasyon, ay nagdusa ka. Pero walang langaw na dumadapo sa itlog na walang bitak, dapat mong hanapin sa sarili mo ang dahilan. May problema ka ba? Guro, hindi ba ito victim blaming? Si Gu Qingrang ay wala namang ginawa. Siya, Tama na. Anong kinalaman mo dito? Gu Xianlin, tiyak na hindi niya sinasadya yon. Tiyak na nalin lang siya ng iba. Ang galing mong sumipsip. Tamad na akong makipag-usap sa inyo. Magandang araw po, punong guro. Patungo siya sa opisina ng guro. Gu Qingrang, tapos ka na. Umabot na ito sa punong guro. Paano ka pa mananatili sa eskwelahan? Punong guro, Bakit kayo mismo pumunta? Tumahimik. Kayo dalawa. Masyado ba akong maluwag sa inyo? Huwag kayong mag-alala, punong guro, tiyak naming gagawin ng hindi nakakasakit kay Ginoong Gu, panatilihin ang reputasyon ng paaralan. Huwag hayaang sinuman sirain ang pangalan ng paaralan. huwag kang mag-alala. Itatalsik namin agad si Gu Qingrang. Tumahimik, kayo dalawa, lumayas kayo ngayon din. Simula ngayon, kayo ay tinanggal na. Lumayas. Pasensya na po, binata. Binata, ang nangyaring ito ay nagdulot ng abala sa inyo. Punong guro, huwag ninyo akong tawaging ganyan. Isa lang akong ordinaryong estudyante sa paaralan. Huwag kayong mag-alala. Pupunta ako ngayon upang ilantad ang katotohanan, upang maliwanag ang buong pangyayari. At pagkatapos, parusahan ng mahigpit si Gu Xianlin. Hindi na kailangan. Ang bagay na ito ay may sarili akong paraan ng paghawak. Paano naman iyon? Hayaan ang binata na dumanas ng ganitong paratang. Kapag nalaman ni Ginoong Gu, ano ang gagawin? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa nanay ko. Pero may isang bagay na kailangan mong gawin para sa akin. Sige, sige. Ano po iyon? Ano yon? Tingnan ko. Ang chismis tungkol kay Gu Qingrang sa ating paaralan.
Lahat ay peking akusasyon at kathang isip. Ang detalyadong pangyayari ay iniimbestigahan. Si Gu Qingrang na ito, may kakayahan talaga. Ang bagay na ito ay personal na pinagdesisyonan ng prinsipal. Sabi mo, hindi kaya siya at ang prinsipal ay. Tigilan nyo na. Narinig ko, ang advisor at ang prefect of discipline ay parehong sinibak. Ang galing ng paraan ni Gu Qingrang. Hahayaan mo lang silang sabihin iyon tungkol sa iyo? Wala yon. Tingnan natin kung gaano sila katagal magyabang. Kung mas mataas sila, mas masakit ang bagsak. King Rang, hindi ikaw ang sa pamilya Gu. Tahimik lang. Pero, salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Alam ko na hindi ka ganoong tao. At saka, sila naman ang nang-aapi. Dati akala ko, pareho tayo ng estado sa buhay. Kaya naisipan kitang tulungan. Para na ring magkakampi tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi sila magtatagal na tumawa. Bahala na. Huwag mo na silang pansinin sa mga kalokohan nila. Mga utak talaba. Kung sino ang may pera, yun ang sinusundan at sinusuyo. Sa tingin ko, kayo nga medyo may diferensya sa utak. Talagang napakabata. Gu Qingrang, sino ang sinasabi mong masama? Kung sino ang gumawa, yun ang sinasabi ko. Gu Qingrang, hindi mo ba alam ang iyong katayuan? Mula kailan? Pinayagan kang sumigaw dito? Ako ang sumisigaw? Miss Ling, ang pinaka-importante ngayon ay pataasin mo ang iyong IQ. Huwag kang matuto ng 4 na salita, tapos mali-mali ang gamit. Chu Zeching, anong tinatawa mo? Gu Qingrang, ingat ka sa iyong sinasabi. Isa kang dukha, anumang gawin namin sa iyo, titiisin mo lang. Kayo naman ang naunang mang-api. Ang pagkakaroon ng pera ay dahilan para mang-api ng gusto. Ikaw ba, parang sobrang linis ng desk mo? Lalaban ka pa para sa kanya? Sa tingin mo kaya mo siyang ipagtanggol? Gu Qingrang, anong tingin mo sa sarili mo? Akala mo santo ka? Anong pagpapanggap ng mahirap? Di ko alam kung santo ako, pero ang cute nyo. Alam ko naman. Gu Qingrang, ulitin mo nga. Makinig ka nga. Sabi ko, hindi ako santo. Ang cute nyo. Ikaw. Kuya Xianlin, ano ang pinag-uusapan nyo? Siyempre, pinag-uusapan namin. Ang ganda ng girlfriend ko. Naku, ikaw lang marunong mangakit sa akin. Talaga. Mahal kong King King. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. Mas maganda pa kay Sutinglan. Siyempre, ang girlfriend ko ang pinakamaganda sa buong mundo. Buti naman marunong kang magsalita. Ang dami nitong babae. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo kay Sutinglan? Kuya Xianlin, may bagong mall na nagbukas sa tabi ng school. Pagkatapos ng klase, mamasyal tayo doon. Sige, kahit anong gusto mong gawin, sasamahan kita. Ang dalagang ito, araw-araw shopping lang ang nasa isip. Wala nang katapusan. Mas mabuti pang gamitin ang pera na ito para sa akin kesa sa mga luxury items. Invest mo na lang sa akin. Sayang. Kuya Xianlin, ang bait mo naman. Ito naman ang dapat kong gawin. Yung kontrata, kailan mo ibibigay sa akin? Wala nang silbi. Paano ba yung selyo? Hindi mo pa ba ninakaw? Xianlin ito ay labag sa batas. Anong dami mong sinasabi? Ang bagal mong magnakaw. Wala ka talagang kwenta. Kuya Xianlin, ano iniisip mo? Wala. Yung kontrata, hintayin na lang natin ng 1 o 2 araw. Maximum na 3 araw. Sa loob ng 3 araw, pipirmahan ko na para sa iyo. Alam ko na ikaw ang pinakamaaasahan. Tara na! Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, ang siguradong bagay ay mawawala na. Xianlin, anong problema? May problema ka ba? Wala. Ano ba talaga ang problema? Noong sinabi ko sa'yo ang tungkol sa kontrata, parang wala ka sa sarili. May nangyari ba? Dahil talaga yan kay Gu Qingrang. Gu Qingrang? Ang anak ng katulong? Siya ba ang nagpapalungkot sa'yo? Sakto ang pagkakataon na ito para paalisin niya si Gu Qingrang para sa akin. Dahil sa kanya noong nakaraan, pinakikialaman niya ang kontrata natin. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ko nang napirmahan ang kontrata para sa'yo. Ano? Ang sobra naman ni Gu Qingrang. Xianlin, huwag kang mag-alala. Iwan mo na lang sa akin ang bagay na ito. Ako na ang gaganti, para sa'yo. Titiyakin ko na simula ngayon, hindi na siya maglalakas loob na humarap sa'yo. Ito, hindi ba masama yan? Xianlin, ang bait mo kasi, kaya ka inaabuso ng iba. Huwag kang mag-alala, iwan mo na lang sa akin. Ako na ang mag-aayos. Buti na lang ikaw. Para sa ganito,
Makatutok na ako sa pag-aayos ng kontrata mo. Huwag mag-alala, mas mahalaga ang kontrata. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang pinakamahalaga. Ayokong makita kang nahihirapan. Sige, huwag ka nang magalit. Tara na, kumain tayo ng masarap. Si Jiangqing ay medyo maraming arte sa normal na araw, pero sa mga panahong kailangan, may silbi rin naman pala. Mag-ingat ka talaga. Sina Jiangqing at Gu Shanlin baka sa mga susunod na araw guguluhin ka nila. Classmate Gu Qingrang, nakikinig ka ba? Nakikinig ako. Alam ko na lahat ng sinabi mo. Mag-iingat ako. Kung inamin mo sana ang pagkatao mo ng mas maaga, wala na silang magagawa. Ikaw, binata. Mukhang dumating na ang gulo. Binata, sa kalaliman ng gabi. Ginagawa mo kasama ang isang dalaga sa parke? Ano ang gusto mo? Siyempre, pinoprotektahan ko ang mga inosente. Sa kalaliman ng gabi, kasama ang isang dalaga sa parke. Paano kung mapahamak siya? Dito kami para protektahan siya. Kuya Jose, Batang Ching. anong ginagawa mo dito? Aba, ikaw ang gumagawa dito? Eto ay. Kaibigan ko siya mula pagkabata. Sino ang nag-utos sa iyo na guluhin siya? Kami rin. Binayaran kami para gawin ito para sa ibang tao. Hindi ko kayang ibigay ang impormasyon ng kliyente. Ikaw pa, kliyente ka ba? Huwag ka nang magkunwari. Noong tumawag siya sa akin, sabi niya ay, Binibini, ang dami niyang ibinigay. May prinsipyo din kami sa trabaho. Talagang si Jiangqing. Ano ang gagawin mo? Paano niyo nalaman? Wala akong sinabi. Ano pa bang magagawa? Sino ang boss ninyo? Dalhin mo kami sa kanya. Ako lang ang gumawa nito, hindi alam ng boss namin. Wala ring silbi kung hahanapin mo siya. Sinasabi ko sa'yo, na-target ka ng pamilyang Jiang. Kahit saan, hindi ka makakatakas. Sinabi naming dalhin mo kami, kaya tara na. Wala nang usap-usap. Bilis. Hindi ko pa tapos ang trabaho ko. Hoy, sino ang amo ninyo? Sino ang amo ko? Sasabihin ko, matatakot ka. Si Xin, ang Imperatrice Wu ng Underground. Alam mo ba? Ginoong Ho, bakit mo ibinunyag ang aming trump card? Hindi, ano ba ang alam mo? Sa mga nobelang wuxia, hindi ba't unang nagpapakilala muna? Para makita ng iba ang ating kakayahan, para siya umatras. Naiintindihan ko. Hoy, bata. Narinig mo ba? Kung hihingi ka ng tawad ngayon, bibigyan ka namin ng pagkakataon. At ikaw, magsabi ka ng magagandang salita ngayon, hindi ka namin sasaktan. May sakit ka ba? Siya ang kapatid kong babae. Tama na, tigil na ang daldal, alis na tayo. Ginoong Ho, hindi ba tayo pumunta para manakot? Bakit? Bakit tayo napag-utusan ng iba? Tanungin mo ako, paano ko malalaman? Tara na. Hanapin natin ang amo. Amo. Ano ba ang sinisigaw mo? Ito. Inutusan ako ng pamilya Jiang. Gumawa ng isang bagay. Pero Ano? Ikaw, may problema ka na naman ba? Sinabi ko na sa'yo, maging mapayapa. Hindi mo ba naiintindihan? hindi. Sa pagkakataong ito, hindi talaga. Ay. May gustong makipagkita sa iyo. Makipagkita sa akin? Sino ang may ganang loob? Di ba? Sino ba yon? Sino ang gustong personal kang makita? Wala na yatang takot sa Diyos. Ang ibig kong sabihin, sino, ano ang pangalan? Bobo. Ang apelyido ay Go. Ang pangalan niya ay Go Qingrang. Bobo, bakit hindi mo pa siya papasukin? Hindi na kailangan. Binibining Gu, maliit na Ginoo? Saan ka galing? Tama na. Tigilan mo na ang pag-arte. Mamamatay na ako sa uhaw. Kunin mo ako ng tubig. Hindi mo ba naririnig? Oo. Xinjia. Anong nangyari? Buksan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Ito si Master Gu. Ito. Ang tumawag sa akin. Sabi niya estudyanteng mahirap lang siya. Manahimik ka na.
Tanga. Master, walang alam ang mga tauhan ko. Nakakahiya sa'yo. May batas na tayo ngayon. Gumagamit ka pa rin ng maruruming taktika. Wala po, Master. Mali ang akala mo sa akin. Tinuturuan ko silang maging mapayapa, kapayapaan. Humingi ka ng tawad sa Master. Pasensya na, Master. Si. Hilain ninyo siya palabas. Huwag siyang mang-abala kay Master Gu. Mamaya kitang haharapin. Zinjia, kasalanan ko. Inutusan lang ako. Master, alam ko na ang pagkakamali ko. Dahil sa akin at kay Ching Mei. Pakiusap, patawarin mo na ako. Gu Qingrang, sige, sa iyo na. Kung magagalit ka, turuan mo siya ng leksyon. Para matuto siya. Sino ang nag-utos sa kanya na gumawa ng masama? Tingnan mo, mas marunong pa siya kaysa sa iyo. Ginoo, ikaw pa rin ang haharap dito. Maghanap ka ng maayos na trabaho. Huwag palagi nag-aaway-away. Akala mo ba ito ay nobelang wuxia? Salamat, Ginoo. Swerte mo, bata. Siyang ka pala. Kanina mo sinabi, sa utos ng pamilyang Jiang, sino ang tumawag sa iyo? Ano ang sinabi niya sa telepono? Ang panganay na anak ng pamilyang Jiang, Jiang Qing. Sabi niya, utusan daw ako na disiplinahin ng isang lalaking palamunin. Iregalo kay Zin para laruin ng ilang araw. Tama na. Alam ko na. Huwag ka nang makialam dito. May sarili akong plano. Miss Jiang, ang ipinagawa mo sa aking mga tauhan, tapos na. Mabuti. Talagang karapat-dapat sa pangalang Underground Empress Wu Zetian. Miss Shin. Pinupuri mo ako, Miss Jiang. Ang regalong ibinigay mo sa akin tatanggapin ko at tatamasahin ko ito ng maayos. Siyempre, pero isa lang siyang mahirap na estudyante. Anong gusto mong gawin, Shinji? Kahit ano. Salamat muna, Miss Jiang. Shanlin, huwag kang mag-alala. Si Gu Qingrang ay naging isang lalaking alaga ni Shinji. Siya sa hinaharap ay hindi na makakapag-ingay sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala. King, ang bait mo sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wala yun! Pero ikaw, Shanlin, pumayag ka ng tumulong sa akin mag-stamp. Kahit anong pasasalamat ko, hindi sapat. King Ching, mahal na mahal kita. Shanlin, Itong si Ginoong Gu, ano ba talaga ang plano niya? Paano ka na-target ng pamilya Jiang? O kaya, sasabihin ko na lang sa kanya na hindi ko ito magagawa para lumayo siya sa iyo sa hinaharap. Hindi. Hindi lang ito dapat gawin, kundi dapat gawin ng lubusan. Anong ibig sabihin? Ang ibig mong sabihin, hayaan sina Jiang Qing at Gu Shanlin na akala mo ay talagang nahuli ka, sila ay magkakaroon ng pagkakataon para sa susunod na hakbang. Kung hindi mo itatayo ang entablado, paano gaganap ang clown? Narinig mo na? Si Gu Qingrang ay hindi pumasok ngayon. May nakakita. Siya ay kinidnap. Kidnap, baka mayamang babae ang pumili sa kanya, dinala para maging alagad. Totoo naman, meron siyang ganyang aura. Dati sobrang yabang. Baka sa ganoong bagay, magaling na siya. Nagtanong ang guro, bakit pumasok si Gu Qingrang ngayon? May nakakaalam ba sa inyo? Sino ba ang nakakaalam? Baka masaya siya. Alam ba ninyo kung ano ang nangyari kagabi pagkatapos ng klase? Ano ang nangyari kay Gu Qingrang? Hindi siya nag-reply sa akin. Kung may nakakaalam, mangyaring makipag-ugnayan agad sa akin. Malaki ang gagantimpala. Pustahan tayo ng 1,000? Hindi mo ito mapapasok. Pustahan tayo ng 2,000. Tiyak na papasok. Dapat ay magaling akong manghula. Tama na. Ang mensaheng ipinadala mo sa amin ay naidala na namin. Susunod, ano ang gagawin mo? Siyempre, magpapatuloy sa paglalatag. Nang palabas. Isang selyo lang. Hindi mo pa ba nakuha? Si Yanlin, katulong lang ako. Saan ako magkakaroon ng pagkakataon? Hindi mo kaya ito? Ano pa bang kaya mo? Uy, Jiang Yi, may konting gagawin ako sa mga susunod na araw. Sasama ako kay Zhongbo ng 2 araw. Pakiusap, ikaw na ang bahala sa bahay. Sige, Ginoo, sisiguraduhin kong maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala. Si Yanlin, magandang balita. Umalis si Ginoong Gu ng ilang araw. Walang tao sa bahay. Talaga? Ang galing! Sadyang tinutulungan ako ng langit. Nakita mo? Pati ang langit ay nasa panig ko. Papasok ako sa high society.
King, natatakan ko na ito para sa iyo. Anong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Talaga? Ang galing! Pupunta ako dyan ngayon. Nasaan ang kontrata, Kuya Xianlin? Narito? Kumusta? Ang mga ipinangako ko sa iyo, hindi ko kailanman nagawang hindi matupad. Ang galing naman, Kuya Xianlin. Alam ko na ikaw ang pinaka-maaasahan. Tara na. Pinayagan mo talaga silang umalis ng ganyan lang? Siyempre, kung hindi ka maghahagis ng mahabang linya, paano ka makakahuli ng malaking isda? Gusto kong makita kung hanggang saan sila makakapagpunta. Pero selyo ng kumpanya iyan. Ha, matagal ko nang nalaman. Si Jiang Qing ay wala namang pwesto sa pamilya Jiang. Ha, pabayaan na ang pagkuha ng bahagi sa kumpanya. Maging ang kanyang kabuhayan ay nakadepende sa kalooban ng pinuno ng pamilya Jiang. Sa ilalim niya, walang malinis na negosyo. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo. Ang selyo ng tiya. Oo nga. Kaya't sigurado ka na magnanakaw siya ng selyo. Kung gusto niya, ibigay na lang sa kanya. Ang selyong iyon ay ginawa ko noong bata ako basta-basta ko lang inukit. Wala itong legal na bisa. Galing Qingrang. Ang taktika mo ay mas malupit kaysa direktang ilantad sila. Si Jiang Qing ay talagang sabik na sabik. Ano iyon? Eto, ang selebrasyon ng pamilya Jiang. Kumusta? Gusto mo bang manood ng drama? Tara na. Gusto kong makita kung paano ako lilitaw sa harap nila ng walang gasgas. Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Direk Jiang, kumusta? Kumusta? Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Ginoong Liu, kamusta na? Dali, tuloy po kayo, tuloy po kayo. Itong si Jiang Qing. Gusto niyang malaman ng lahat. May kakaibang relasyon siya sa pamilya Gu. Oo nga. Binibining Su. Isang karangalan ng inyong pagdating. Malaking karangalan ito para sa pamilya Jiang. Ang salo-salo ng pamilya Jiang, ang pamilya Su namin. Paano naman kaming hindi darating para sumuporta? Binibining Su siya ay palaging huwaran sa mga tagapagmana. Ang tatay ko, paulit-ulit niyang binabanggit. Ang pamilya, Sumay, isang mahusay na tagapagmana. Naku ewan, ang pagpili ng lalaki, hindi ganoon kagaling. Bakit ngayon may dala ka pang isa, isang hindi disenteng kasama? Sa aspetong ito, talagang hindi kayang pantayan. Si Miss Jiang ay may matalas na mata. Talaga bang ganyan ang tingin mo? Siyempre, Gu Xianlin. Ang sa tingin ko, ang pinakamahusay na tagapagmana ng pamilya, basta si Miss Jiang. Magsikap ng kaunti, tiyak na makikita mo ang kagalingan niya. Kuya Xianlin, andito ka na. Kayo ni Miss Su. Sige, kayo na bahala. Hindi na kailangan ng maraming oras. Agad mong mauunawaan ang galing ng binatang Gu. Tara na. Tingnan natin ang palabas ngayon, ilang eksena kaya ito. Iyan ang binata ng Gu Group. Talagang gwapo at may dating. Siya at si Miss Jiang talagang perpektong magkasintahan. Ipapakilala ko sa inyo ito ay ang nag-iisang tagapagmana ng Gu Group Gu Xianlin. Talagang karapat-dapat sa titulong Ginoo Gu. Ang kanyang aura ay ibang-iba. Oo nga. Perpektong minana niya lahat ng magagandang katangian ni Gigu. Kawawa naman si Gu Qingrang. Isang araw ka lang nawala, si Su Tinglan ay may bagong kasama na. Pero kakaiba ang kanyang panlasa. Ang bagong kasama niya ay katulad mo, hindi maipagmamalaki. Ngayon, nakuha nating pirmahan ang kontratang ito salamat sa tulong ni Kuya Xianlin. Siya kasi ang malaking bayani ng pamilya Jiang. Ngayon, dito ako ay mag-aanunsyo ng magandang balita sa inyong lahat. Yun ay ako at si Ginoo Gu ng Gu Group ay magkakaroon ng engagement ceremony sa susunod na linggo. Sa oras na iyon, ito ay gaganapin sa isla ng pamilya Jiang. Sana makarating kayo. Ano sa tingin mo? Mamaya kung tatanggalin ko ang aking sombrero, makita nila ano kaya ang magiging reaksyon nila. Su Tinglan, classmate, ipakilala mo ba ang iyong bagong kasama? Ano bang dapat ipakilala? Siya lang ay isang kalaro lang ni Miss Su. Tulad ng nawawalang Gu Qingrang. Gu Qingrang. Hindi ba yon ang dating kasintahan ni Tinglan? Narinig ko, pinaghigantihan siya, kaya nawala. Master Gu, alam mo ba ang totoo? Paano ko malalaman? Chismis lang yan. At yung mahirap na galing sa pamilya ng katulong, ano bang dapat alamin? Ikaw naman, sa aking selebrasyon, nagtatago ka pa. Ano? Hindi ka ba maipakita?
Natatakot lang ako na may makakuha ng litrato, makakasama kay Tinglan. Pero narinig ko, nagsagawa na ng investigasyon ang pulis. Anong investigasyon? Hindi ba nawawala lang? Sabi sa chismis, hindi nawawala, pinatay. Anong pinatay? Binantaan lang naman. Wala naman. Alam ni Master Gu ang totoo. Hindi ko rin alam. Galing lang sa iba yan. Sige, dahil sa sinabi mo, naisip ko, ikaw ang may gawa. Tama na, Tinglan. Huwag nang itanong ang hindi dapat itanong. Anong ibig ninyong sabihin? May ebidensya ba kayo para sabihin? Ikaw lang ay isang hindi marangal na mistress. Ano karapatan mo para manghusga? Anyway, itong insidente, hindi naman ako ang kumuha ng tao. Hindi nila ako masisisi. Hindi pwede. Ang layunin ko, malapit nang makamit. Hindi to pwedeng masira. Kung hindi ako marangal, mas mabuti pa yon kaysa sa mga taong gumagawa ng masama para makamit gusto. Tulad ng peke na kontrata. Ano yung pinagsasabi mo? Noong una, sinasabi mong murder. Tapos, sinabi mong peke ang kontrata. Miss Su, kung ang mga taong inimbitahan mo ay ganito, kailangan ko siyang palayasin. Gu Xianlin, si Gu Qingrang ay kaklase mo. Ikaw ang dapat na mas nakakaalam kung ano ang nangyari. May tao ba? Itapon siya sa labas? Miss Jiang, huwag kang masyadong sobra. Sige na, hindi na ako nagbibiro sa inyo. Sorpresa. Gu Qingrang? Bakit ka nandito? Ikaw, hindi ka ba pinadala ni Ginang Shin? Pinadala? Ano? Baka naman, Gu. Alam mo ang looban? Gu Qingrang, wala kang problema? Siyempre, iyon ang pinakamabuti. Naglaho ka, lahat ay nag-aalala sa iyo. Kung okay siya, okay tayo. Anong ikinakabahala mo? Ganyan ka ba paano ka magiging tagapagmana ng Gu Corporation? Mukhang kinuha ni Ginang Shin ang pera, pero hindi ginawa ang trabaho. Huwag muna magmadali. Darating na ang tatay ko. Maghanda tayo. Ito ang pinuno ng pamilya Jiang. Talagang karapat-dapat na nasa listahan ng mayayaman. Tatay, ipakikilala kita. Ito ay ang tanging tagapagmana ng Gu Corporation, si Gu Xianlin, at siya rin ang aking fiancé. Ito ang pinuno ng pamilya Jiang. Talagang may kakaibang presensya. Pero, bakit hindi ko narinig na may kasunduan ang Gu Corporation at pamilya Jiang? Baka naman. Peking kontrata? Ano ka ba? Ang partnership natin sa Gu Group, kailan pa naging tungkulin ng isang batang paslit ang mangialam? Tawagin ang mga tao. Miss Su, ito pala ang iyong kasama. Pasensya na, nagkamali ako. Ngayon ay ang aming pamilya Jiang at ang Gu Group ay nagpupulong para sa isang masayang okasyon. Ang sinabi ng iyong kasama ay tila hindi naaangkop, di ba? Gu Qingrang, ano ba ang sinasabi mo? Paanong naninirang puri ka sa akin? Ako mismo ang pumirma sa selyong ito. Pwede bang peke iyon? Posible bang peke ang selyo? Siya ay ang respetadong binata ng Gu Group. Sinasabi mo bang peke ang sarili niyang selyo? Baka naman hindi mo matulungan si Miss Su, kaya nandito ka lang para magpansin. Miss Su, ang iyong personal na kakayahan ay lubos kong kinikilala. Subalit ang iyong pagpili ng kasama, syempre, kung sila ay kasama lang sa paglalaro, bata pa naman tayo, lahat naman ay naiintindihan iyon. Tama ba? Talaga ba? Mukhang ang sinabi ko ay walang naniniwala. Kaya tatawagan ko ang Gu Group para kumpirmahin. Ikaw? Tatawag sa pamilya Gu? Hindi ka pa yata gising? Gu Qingrang, may hangganan din ang pagpapanggap. Noong nag-tricycle ka papuntang school, nakita namin lahat, hindi kami bulag. Ano ba ang tunay mong estado sa buhay? Wala ka bang kamalayan? Kumusta? Sa loob ng 1 minuto, gusto ko ng legal team sa venue ng pamilya Jiang. Miss Su, yung bagay kanina, dahil sa iyo, kung biro lang, okay na. Ngayon ang lalaking kasama mo. Kung magpapatuloy sa kalokohan, ang mga mukha ng lahat ay hindi na maganda. Nag-aaway ba? Sino ba talaga ang nagkakagulo? Hintayin nyo. Malalaman nyo. Maging matiyagalang kayo. Sutinglan, huwag mong sabihin hindi kita pinagbigyan. Kung patuloy mo siyang kinukonsinti, ikaw ang mapapahiya. Huwag mong hintayin na masira ang reputasyon ng pamilya. Sunyo. Gu Qingrang, akala mo ba nag-aarte ka? Mapang-aping CEO. Sabi ko sa'yo, sa paningin namin, ikaw ay isang payaso. Tapos na ang oras. Ano? Hindi valid ang kontrata? Ano? Imposible. Anong hindi valid? Hindi naman talaga sila nag-fake ng seal? Laglakas loob silang mag-fake ng seal ng Gu Group. Miss Jiang, malaking problema ang ginawa mo. Anak, kailangan mong magpaliwanag sa akin ngayon. Tay, nagkamali ako. Hindi ko ginawa ito. Siya ang naglagay ng seal para sa akin. Siya ang nag-setup sa akin.
Ako mismo ang nagnakaw ng selyo sa kwarto ng pag-aaral. Paano magkakaroon ng peke? Tiyak na may taong nakikialam. Sino ba yan? Ako ang legal counsel ng Gu Group. Ngayon, Jiang Qing ng Gu Group, ang kaso ng pekeng selyo. Ako ang may buong pananagutan. Tatay, para sa ikabubuti ng pamilyang Jiang ito. Lahat po ay para sa inyo, tatay. Umalis ka. Ikaw na walang kwenta. Sinta, niloko mo ako? Gu Qingrang, nandito ka para manood ng eksena ko? Papatayin kita. Palabasin ang dalawang ito. Tatay! Bitawan mo ako. Umuwi na ang anak. Sinta, niloko mo ako. Si Yanlin. Tumahimik ka. Huwag mong hayaang marinig ko ang pangalan ko mula sa iyo. Nasusuka ako sa boses mo. Alam mo ba kung gaano ako napahiya ngayon? Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Si Yanlin. Si Yanlin. Ako ang nanay mo. Wala akong nanay na tulad mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako sinampal ngayon. Babayaran mo ito ngayon. Array. Lumabas ka na, Sinta. Anak. Huwag mo na akong pakitaan muli. Anak. 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 Uy, narinig mo na ba? Si Gu Xianlin, na-breakan ng kasunduan ni Miss Jiang. Nung araw na yon, pumunta siya kay Miss Jiang para makipag-ayos. Hindi inaasahan. Diretsyong pinalayas siya ng pamilya Jiang. Totoo ba? Hindi ba sila mahilig sa harap ng iba magpakita ng pagmamahal? Bakit naman na-breakan ng engagement? Hindi mo alam? Si Gu Xianlin, sinira ang partnership ng pamilya Jiang. Kaya ang posisyon ni Jiang Qing sa pamilya bumagsak ng husto. Ngayon, wala na siyang pag-asa. Matagal ko nang naririnig na marami ang anak ng pamilya Jiang. Matindi ang kompetisyon. Hindi ko akalain na totoo. Siyempre totoo. Pagkatapos ng breakup nila Jiang Qing at Gu Xianlin, ang bahay na ibinigay kay Gu Xianlin at ang mga ari-arian, lahat ay binawi. Ngayon si Gu Xianlin, Huwag kayong magsalita ng masama sa likod ng iba. Asikasuhin niyo ang sarili niyo. Oy, ang iniwan na tagasunod. Marunong ka pa palang magtanggol sa amo mo. Bakit? Hindi ba pwedeng sabihin na iniwan siya? Ay, sige na, sige na. Kahit ano pa man, isa siyang binibini. Tara na, tara na. At saka, iniwan din ang kanyang binata. Itong tagasunod, kailangan pa siyang aliwin. Ikaw. Ang sinasabi nila, huwag mong seryosohin. Alam ko, salamat Lingway. Okay lang. Wei. Dati akong nalinlang. Si Jiang Qing ay walang utang na loob. Hindi alam ng mga iyon ang totoong sitwasyon. Hindi mo kasalanan. Alam ko, Xianlin Ge, naniniwala ako sa iyo. Wei, ang bait mo. Kasalanan ko lahat. Dati, hindi ko nakita ang kabutihan mo kung hindi dahil kay Gu Qingrang. Kalimutan na. Ano na naman ang ginawa ni Gu Qingrang? Gumamit ba siya ng paraan para gawin kang ganito ngayon? Noong pinalayas ako ng pamilya Jiang, nakatayo lang siya sa tabi. Alam kong hindi niya ako gusto. Pero hindi ko inaasahan na. Ituring na lang na malas. Ay, hindi mo kasalanan. Bakit mo sasabihing malas? Xianlin Ge, masyado kang mabait. Huwag kang malungkot. Tutulungan kitang alisin siya para hindi na siya muling magpakita sa harap mo. Wei, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang bobo niyang babae. Bakit hindi ko napansin dati? Mas madaling utusan kaysa kay Jiang Qing. Gu Qingrang, panoorin mo ang magandang palabas ko. Teka lang. Anong problema? Naalala mo ako may oras para sa akin? Wala akong oras sa mga biro-biro. Tulungan mo akong ayusin ang isang tao. Okay lang ang presyo. Hindi madali yan. Hindi na ako ang dating leader. Ngayon, peace lang ang prinsipyo ko. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kung hindi kaya ng 10 beses, gawin mo pa rin. Anong klasing tao? Para gawin mo, gusto mo agad siyang patayin? Si Gu Qingrang, isang mahirap na estudyante. Si Gu Qingrang, paano kanya nagalit? Isang hampas lupa. Gumamit ng daya, pinasama niya si Xianlin. Gusto ko siyang mawala sa Gu University. Si Gu Xianlin ay... Ang aming kuya Xianlin ay ang panganay na anak ng Gu Group. Sa madaling salita, gawin mo ito para sa akin agad. Kahit anong presyo. Gaano kalayo ang gusto mong gawin, Miss Ling? Kulang ng braso o binti. Para sa iyo. Hindi naman mahirap, di ba? O patayin na lang siya diretso. Dahilan ng kamatayan.
Magpakamatay siya. Pasensya na, Miss Ling. Nag-retire na ako. Ganitong bagay. Hindi ko kaya. Anong ibig mong sabihin? Hoy! Guking Rang, sigurado akong may mag-aayos sa iyo. Uy, Sin. Magaling. Ipadala mo sa akin ang recording ng tawag. Ako na ang bahala sa mga susunod. Handa na lahat ng aktor. Siyempre. Oras na para ihanda ang stage para sa huling eksena. Kalayaan, 2000. Alam mo ba, Shanlin, ang Elite Gathering ngayong taon, sa aming paaralan gaganapin sa bagong gymnasium. Sa oras na iyon, ang buong high society darating ang mga tao mula sa iba't ibang pamilya. Totoo ba? Narinig ko na ang mga anak na babae at manugang na lalaki ng mga pamilya, halos lahat ay pinili mula sa Elite Gathering. Kung mapili ka, ang mga pagkakataon at resources pagkatapos ay sa isang ordinaryong tao, habang buhay hindi makakamit. Huwag kang mag-alala, Shanlin. Sa oras na iyon, tiyak na magkampanya ako para sa iyo. Si Jiang Qing ay itinapon ng pamilya Jiang, pero buti na lang binigyan niya ako dati ng pinakakapakipakinabang na bagay. Basta't mapansin ako ng 4 na pangunahing pamilya, hindi na lang si Jiang Qing, kahit si Su Tinglan. Sino ba siya? Shanlin. Shanlin. Ano? Itong biglang yaman na dalaga. Pwede bang wag mo akong gambalain sa pag-iisip ko? Ang kailangan ko sa Jingying Hui ay maakit ang atensyon ng mga malalaking pamilya para ganap akong makatakas sa mahirap na pamilya na iyon. Ngayong gabi, nag-book ako ng pinakamahal na French restaurant dito. Sabay tayong kumain doon. Wag na lang. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Guking Rang. Bakit ka ganyan? Ano? Takot ka ba sa akin? Hindi ba sinabi mong aayusin mo siya? Bakit siya pumunta sa eskwelahan? Yung taong kinontak ko, tumanggi. Wala pa akong mahanap na tamang tao. Sabi ko sana, sasabihin ko sa'yo ngayong gabi habang kumakain. Wag na lang. Malapit na magsimula ang Jingying Hui. Wala siyang magagawa. Sabi ko na nga ba, hindi ka maasahan. Ako? Shanlin, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hoy, ano ang pinag-uusapan yung dalawa? Bakit naririnig ko na may usapan tungkol sa pag-aayos ng isang tao? Guching Rang, ano ba yung sinasabi mo? Guking Rang, narinig naming lahat ang tungkol sa iyo at kay Shinji. Sa ganitong sitwasyon, hindi maiwasan. Naiintindihan ka naming lahat. Nasawa ka na ba sa saya ngayong mga araw? Xianlin Ge, bakit mo naman siya iintindihin? Saan man siya pumunta, doon siya natutulog. Kung masaya ba siya o hindi, siya lang ang nakakaalam, di ba? Guking Rang, hinahangaan kita. Kung ako sa'yo, hindi na ako mahihiyang pumunta. Siguradong pupunta muna ako sa ospital para magpa-check up kung may nakuha ba akong sakit. Ay. Nararamdaman mo ba na ang hangin sa paligid ay puno ng virus? Ay, baka nagkasakit ka na? Bakit ka pa nagtatagal dito? Umuwi ka na nga. Hayaan mo ang nanay mo na aliwin ka ng mabuti. Guking Rang, sabihin mo ulit. Masama. Nasunog ang bagong gym ng paaralan. Anong sabi mo? Sabi ng prinsipal, dahil nasunog ang gymnasium, kaya ang Elite Hui ay napospone ng walang tiyak na petsa. Ang Elite Hui na ito, talaga namang maraming sakuna. Guking Rang, masaya ka na yan, di ba? Hindi na magagamit ang venue. Hindi na matutuloy ang Elite Hui. Kung siya ang pumanghuli, ang laki ng kahihiyan, di ba? Hindi ba, Kuya Shanlin? Nasunog ang venue. Ito? Paano nangyari ito? Ang aking mga taon ng pagsisikap ay para sa Elite Hui. Sayang lang ba? Ako, okay lang. Kahit ituloy o hindi, okay lang. Pero may ilang tao, nang mabalitaan na hindi matutuloy, nag-aalala na yan, di ba? Nagmamatigas ka pa. Uy, Mang Zhong, ang ating bahay sa silangang bahagi ng lungsod, may vineyard ba tayo? Yung may ubasan? Pag may oras ka, maghanap ka ng tao para i-renovate. Baka magamit pa natin. Siya. Salamat. Tito Gu. Sabihin ninyo po,
Nitong mga nakaraang panahon, napansin ko na hindi maganda ang kalagayan ni Tita Zhang. Baka gusto ninyong dalhin siya sa doktor? Sinabi ko na sa kanya. Ayaw niyang pumunta. Ayos lang. Kaya kailangan ninyo siyang bantayan. Ang kanyang kalusugan. Naku, Siya nga pala, narinig ko na may anak kayong lalaki. Kaedad ko. Saang paaralan siya nag-aaral? sa mahihirap na pamilya. Sa edad na ito, anong pag-aaral pa? Nagtatrabaho sa syudad. Sayang naman. Sabi ko, kung magkakaroon ng pagkakataon, makilala ko siya. Nakakainis! 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 Anong nangyari sa anak ko? Ang malas ko at napunta ako sa inyong pamilya. Wala ni isang magandang bagay. Xianlin, anong nangyari sa iyo? Wala naman. Xianlin. Tatay, may magandang balita ako para sa iyo. Nasa isla sa silangan ng lungsod ang pamilya Gu. May villa sila. Yung may kasamang vineyard, umaabot ng 10,000 square meters. Sa loob ng maraming taon, wala ni isa sa kanilang pamilya ang pumunta doon. Ngayon, balita ko parang nagre-renovate. Kapag natapos na ang renovation, isama kita ni tatay. Okay lang ba? Totoo ba? Totoong totoo. Ako ay naging driver ng pamilya Gu ng mahigit 10 taon. Kailanman ay hindi ko nakita na may pumunta sa kanilang pamilya. Talagang hindi sila nakatira doon? Hindi. Ang galing! May pag-asa pa. Ang mga mayayaman talaga. Gumastos ng malaking halaga para magtayo ng malaking villa, pero hindi naman nakatira. Kung sa akin na lang sana ang perang iyon, ang sarap. Hindi ko inaasahan na dadalo ka sa ganitong salo-salo. Dati, sa press conference ni Director Zhang, inimbitahan ka ng ilang beses, hindi ka pumunta. Dati, talagang sa ganitong uri ng aktibidad, hindi ako interesado. Pero, ngayon, may misyon akong dala. Anong misyon? Lihim. Nakakainis. Pero, ikaw kasi, mas mabuting tanggalin mo na agad si Zhang Xianlin. Ginagawa niyang magulo ang buong Gu University. Magulo at makalat. At laging may mga kalokohan. Nakakainis na, nakakapagod. Siena, alam ko na. Pero, kulang pa ang ambience. Sina, alam ko na. Pero, kulang pa ng vibe. Ano pang vibe ang gusto mo? Ito na ang vibe, di ba? Padaan po, bakit ka nandito? Namiss kita kaya? Dati hindi ka. Mahilig sumali sa mga ganitong event? Kung hindi ko tiningnan ang listahan, hindi ko malalaman na nandito ka. Tigilan mo yan. May bagong pelikula si Direk Zhang. Pumunta ako para suportahan siya. Ate, Tin Glan, ang tagal na nating hindi nagkita. Kayo dalawa, ang sweet pa rin ninyo. Talagang kayo ang sikat na, perpektong mag-asawa. Tama na, huwag mo kaming biruin. Saka, suportahan mo si Direk Zhang. Kailan ka naman susuporta sa akin? Huwag kang mag-arte sa akin. Ang group ninyo, may bago bang project, isang salita lang. Hindi naman bago, yung competition na napanalunan mo dati. Jing Yinghui. Hindi ba narinig ko na hindi na ito gagawin ngayong taon? Hindi pa sigurado. Siguradong susuporta ka ha? Sige, kung iba ang nagsabi niyan, pinaalis ko na. Pero dahil ikaw si Gu Qingrang, ako, tiyak na gagawin ko. Yan ang hinihintay ko. Ayun. Okay na. Hindi na matutuloy ang Jing Yinghui. Oo nga, sayang ang pag-asa. Naghanda pa naman ako ng isang set, isang suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ay naku, dumating na ang source ng sakit. Sabi ko nga, ang kapal ng mukha ng ibang tao, mas makapal pa sa pader at ito'y nahihiya pa pumasok sa eskwela. Gu Qingrang, kasalanan mo ito, ikaw na malas. Ang bagong gymnasium ng eskwelahan, nagkakahalaga ng 1 bilyon. Pagdating mo, lahat nasira. Hindi ba? Dapat kang managot? Ako ang mananagot? Sunog, ayusin lang. Hindi ba sapat na? Anong dapat ikagulat? Madaling sabihin. Ikaw, isang dukha. Alam mo ba kung magkano ang gastos sa paggawa ng gym? Magkano ang proyekto? Sa huli, kayo ay nag-aalala pa rin na hindi matutuloy ang Jing Yinghui. Naantala ang inyong pag-angat. Kung ganito, sayang nga. Nakaapekto sa inyong pagpasok sa mayayamang pamilya. Kung kaya mo, ulitin mo.
Sino ang nagsabing hindi matutuloy ang Jinggying Hui? May hardin kami sa silangang bahagi ng lungsod. Kayang tumanggap ng mahigit 1,000 tao. Kayang tumanggap ng mahigit 1,000, Kuya Xianlin. Ang yaman nyo naman. Kung ganoon, ang Jingying Hui ngayong taon ay maaaring maganap ayon sa plano. Kuya Xianlin, ikaw ang aking Diyos. Wala naman. Gusto lang naming mag-ambag sa eskwelahan ng kaunting tulong. Gu Xianlin, ang galing mo talaga. Ay, magbigay lang ng munting tulong. Hindi na kailangang banggitin. Anong hinihintay ninyo? Bilisan ninyo at tulungan akong kunin. Nanonood lang kayo, ha? Anak, ito ay... Ito ay pinaghirapan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi nila magagawa ang elite gathering na ito. Tiyak na magpapasalamat sila sa akin. Anak, hindi maganda ito. Ang pamilya Go ay may utang na loob sa atin. Tayo. Ano ang problema? Hindi naman ako nagnakaw. Hiniram ko lang naman. Walang tao sa kanilang ari-arian. Ano naman kung ginamit ko ito? Pero, Anong pero? Puro kadagdag sa problema ko. Binabalaan kita. Huwag mong sirain ang balak ko. Tama na. Ilagay mo na ang mga bagay sa loob. Pagod na ako sa buong araw. Uy, Tiogo, Ginoo, ano po ang inyong utos? kaninang umaga, nang umalis ako, pinagawa ko kay Tio Jong na mag-ayos ng isang convoy. Pero nasa ibang lugar ako ngayon. Na-delay ang flight. Malamang hindi ko na kailangan. Pakiusap, kontakin mo ang nag-aasikaso ng convoy. Ikaw muna ang mamahala pansamantala. Sige po, Ginoo. Huwag kang mag-alala. Sige. Salamat po, Tio Gu. Ikaw talaga. Lahat na lang inihanda mo para sa kanya. Handa na ang lahat. Kailangan na lang siyang maakit papasok sa bitag. Opo, Ginoo. Huwag po kayong mag-alala. Ay. Ngayon, ang ganda ng araw na ito. ay, may kailangan ka bang lumabas ngayon? Darating na ang magandang pagkakataon. Ano ang alam mo? Anong magandang pagkakataon? Sasabihin ko sa iyo. Sa hinaharap, huwag mong gawin iyan. Huwag mong sisihin si Xianlin kung hindi ka niya kilalanin bilang ina. Kung hindi, tayong dalawa ay hindi tiyak kung magsasama pa tayo. Ikaw. Baliw ka. Ang mag-amang ito, pareho silang baliw. Anong bagay ang hindi masabi sa telepono? Ay, anak ay, ang bagay na ito ay hindi malinaw sa telepono. Tigil na ang daldal! Magsalita ka na! Ang pamilyang Gu para kay Ginoong Gu ay naghanda ng isang marangyang convoy. Ano sa tingin mo? Na-delay ang eroplano, hindi na kailangan. Totoo ba ang sinasabi mo? Talagang totoo. Hindi ako tulad ng nanay mo. Ibig sabihin, ang convoy na ito ngayon ay naka-standby na. At ang convoy na ito ay nasa ilalim ng utos ko. Sabihin mo sa kanila, iparada nila ang mga sasakyan dito. Sa oras na iyon, gusto kong ang aking mga kaklase ay sumakay sa aking maingat na inihandang marangyang convoy. Anak, sa pagkakataong ito tay, ang bagay na ito ay gagawin kong napakaganda para sa iyo. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, huwag mong sabihin na anak kita kapag nagkita tayo. Opo, Ginoo. Kung gayon, Ginoo, ako mauna na ako. Si, Bakit hindi pa dumarating ang school bus? Alam naman na napakalayo ng mansyon. Hindi man lang sinundo tayo ng maaga. Janitor ng paaralan, ayaw mo na bang magtrabaho? Ano bang school bus? Kung sino ang gustong sumakay sa sirang bus na ito, siya na. Oo nga. Kapag matagal ka sa sirang bus, mahihilo ka. Hindi sasakay? Maglalakad na lang. Wala talaga kayong alam. Si Kuya Xianlin namin, para sa lahat sa klase natin, nag-ayos ng mararangyang sasakyan. Ayaw kong makisiksik sa lumang school bus na yan. Oy, dumating na ang sasakyan. Eh kung ganoon, ito ba talaga ang convoy ng Ginoong Gu? Hente, anong ginoonggo? Isang peke. sige, sumakay na kayong lahat. Shoe checking.
Bakit hindi ka sumasakay? Hindi na. Hihintayin ko ang school bus. Huwag kang mag-alala. Pwede kang sumakay sa parehong sasakyan ko. Talagang hindi na. Maghihintay ako ng school bus. Xu Zexing, huwag kang walang utang na loob. Ngayon, hindi mo pa ba nakikita kung sino ang dapat mong sundan? Ang mga bagay na iyon ay hindi naman talaga iyo. Ano bang sinasabi mo? Bahala na. Ayokong makipag-usap sa isang musmos. Tingnan natin kung sino ang huling matatawa. Itong handaan. Ang ganda at yaman. Talaga namang pamilya, Kuya Xianlin. Ngayon, ikaw ang pinakamaliwanag na bida. Siyempre naman Kuya Xianlin ha, sobrang low-key mo lagi eh. Ngayon, ipakita mo sa amin kung ano ang tunay na maharlika. Makadalo kami sa elite gathering ni Kuya Xianlin. Napakaswerte namin. Ay maliit na bagay lang. Maliit na bagay. Ngayon, ang pangunahing layunin ay magbigay sa inyo ng mas magandang plataforma para sa ating paaralan. Mag-ambag din ng konti. Ay hindi ba yon ang mula sa 4 na dakilang pamilya na dalagang mayaman? Mukhang totoo nga. 4 na dakilang pamilya. Bukod sa pamilya Gu at Su, ay pamilya Huo at Fu. Talaga namang 4 na dakilang pamilya. Talagang maganda sa loob at labas. Ang ganda, walang dahilan. Sa tingin ko pa rin, si Su Tinglan ang pinakamaganda. Ang posisyon niya bilang diyosa, hindi matitinag. Sino ang mas maganda? Ano naman sa'yo? Ano ba? Umaasa ka ba na magkagusto siya sa'yo? Paano kung mangyari? Hindi naman ako pangit. Ay dito sa kayamanan at kapangyarihan. Sa tindig. Si Kuya Xianlin lang ang bagay sa kanila. Yan ang tawag, tamang-tamang pares, ay. Huwag nyo namang sabihin yan. Kayo na kasama ko, ibig sabihin hindi kayo magiging mahina, di ba? Hoy, tingnan nyo. Sino yan? Hindi ba yan si Master Maday? Gu Qingrang. Yung suot niya ngayon, galing sa ang ukay ang nakuha o binili ni Ate Tinglan para sa kanya. Kingrang, dumating ka na. Hindi ba sinabi ko sa'yo na maghanda ka ng maayos? Bakit nakasuot ka pa rin ng napakasimple? May problema ba sa bahay nyo? Sabihin mo sa akin. Sa bahay ko, may ilan pa mga damit na hindi ko madalas suotin. Kahit na luma na ang fashion, mas maganda pa rin kaysa sa suot mo ngayon. Gukingrang, huwag kang maging walang hiya. Ito ba ang lugar na dapat mong puntahan? Kung marunong kang umintindi, umalis ka na dito. Huwag mo akong papuntahin sa guard para hindi ka mapahiya. Kung gayon, itong lugar na ito, ikaw ba ang dapat pumunta? Sino ba talaga ang hindi marunong umintindi? Hindi mo pa ba naiintindihan? Gukingrang, ikaw. Nakikita ko yung mukha niya at nasusuka ako. Bakit ba siya nagmamarunong, Kuya Xianlin? Tatawag ako ng tao para palayasin siya. Ay, tama na. Yung mga taong tulad niya, ganyan lang talaga. Hayaan mo siyang manatili dito kumain at uminom na lang. Buti na lang mabait si Kuya Xianlin. Kaya siya nagkakaganyan dito sa bahay. Sino ang nagkakaganyan? Wala ka sa posisyon para husgahan. Sa pampublikong lugar, magsalita ng masasamang salita. Sa tingin ko, hindi ito akma para sa isang taong may dignidad mula sa isang malaking pamilya. Ikaw yan, di ba? Paano ka dumating ng ganito kabilis? Kung hindi ako dumating, muntik ka nang paalisin nila. Paano naman magiging posible? Mga tao ko lahat to. Wala akong pakialam. Hayaan mo lang akong gumanap ng isang babae na sumagip sa bayani. Kung ganoon, ang bayani at ang magandang babae ay masayang magsasama. Ang daldal mo talaga. Mary iyong international superstar. Mary. Pumunta rin pala siya sa Elite Gathering. Noong nakaraang araw, nag-book ako ng buong sine para sa bago niyang pelikula. Makita siya dito. Wala na akong pagsisisihan sa buhay ko. Si Mary nga, siya. Pumunta talaga siya, Kuya Xianlin. Ang lawak ng network mo, ang galing mo naman. Pero ang Goose University ay huwaran ng lahat ng estudyante sa Goose University. Siya ang 4 na taong sunod na kampeon ng Elite Circle. Totoo nga, nung araw, idol ko siya. Naghirap ako para makapasok sa Goose University. Kuya Xianlin, kilala mo pala siya. Idol din kita. Sabi ko lang naman, hindi ko inaasahan na darating siya.
Oh my gosh, Kuya Xianlin, lalapit siya para bumati sa'yo. Xianlin, siya. Anong ibig sabihin niya? Xianlin, hindi mo ba siya kilala? Oo nga, Xianlin. Bakit siya tumakbo kay Gu Qingrang? Ikaw. Pumunta ako para suportahan ka. Pero ang casual ng suot mo. Kung masyado akong forma, baka maagaw ko ang spotlight mo. Ang galing mo Ngayon, harap-harapan mo akong nagpapatawa. Ma'am, huwag mo na siyang asarin. Ngayon, tinawag ka namin hindi lang para sumuporta, kundi naghanda kami para sa'yo ng isang magandang palabas. Talagang hindi ka magsisisi sa pagpunta mo. Ayos Itong si Gu Qingrang. Marami ng kalokohan mula pagkabata. Sobrang excited ako. Cheers! Parang Gu Qingrang at si Mary mukhang close sila. Oo nga, Xianlin. Ano ang nangyayari? Sa relasyon natin, hindi na kailangan ng formal na pagbati. Xianlin, kilala mo ba talaga si Mary? Oo, syempre, kilala ko. Itong si Gu Qingrang, tiyak ginagamit niya ang kanyang mga lansihin para lang makisipsip sa mga nasa itaas. Oh, malamang ganoon nga. Tiyak ganon. Sige. Mas mabuti pang tumuon tayo sa handaan. Oh, tama ka. Elite gathering ang tunay na mahalaga. Kuya Xianlin, pwede bang umupo ako sa tabi mo? Ang dati kong ginawa ay masyadong mapagpasyahan. Titiyakin kong mamahalin kita ng buong puso. Ikaw na nanlalamang sa kapwa. At may kapal ka ng mukha na umupo sa tabi ni Kuya Xianlin? Wala ka bang hiya? Ikaw, Kahit saan mo gustong umupo, pwede. Pero sabihin ko sa'yo, Jiangqing, tapos na tayo. Kuya Xianlin, ako. Ay, sige na, sige na. Tinanggihan ka na. Ikaw na babaeng sumisipsip sa mayayaman. Hindi ka magugustuhan ni Kuya Xianlin. Uy, Gu Qingrang. Huwag mong isipin na dahil sumusunod ka kay Sutinglan, akala mo kung sino ka na. Hindi mo alam kung sino ka. Para sa'yo ba yung pwesto? Tama, matagal ka nang sumasama sa mga may kapangyarihan. Akala mo ikaw na ang pinakamahusay. Noong kinuha ko ang imbitasyon, nag-donate ka ba ng mga mata mo? Sa tingin ko, makakahanap ako ng doktor sa utak para sa'yo. Mukhang mahina ang memorya ninyo. Gu Qingrang, huwag kang magyabang. Darating ang araw na iiyak ka. Sige, konti na lang. Bakit ka? Mga minamahal naming panauhin, mangyaring tumahimik ang lahat, isang karangalan, na ako ang magbibigay ng parangal sa elite mighting na ito, pinakamataas na parangal. Susunod, ay lalahad ang pinakamataas na karangalan ng elite mighting, parangal na Elite of the Year. Ang nanalo, siya ay mula sa isang kilalang pamilya at napakatalino, at laging handang tumulong, napakababa ng loob. Ito ay para sa lahat ng ating mga kabataan. Huwaran. Susunod, bigyan natin ng mainit na palakpakan. Binabati natin si Gu Xianlin. Susunod, ipinapakilala natin si Gu Xianlin, umakyat sa entablado upang tanggapin ang parangal. Salamat. Salamat sa inyong lahat upang matanggap ang parangal na ito. Una, gusto kong pasalamatan ang aking mga magulang. Pasalamatan ang paaralan. At pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa akin mga kaklase. Ito si Kuya Xianlin. Peke! Ako ba yan? Setup ito. Patayin! Patayin! Gu Qingrang, ikaw ang nag-setup sa akin. Patayin na! Patayin! Tigilan mo na. Hindi mo yan mapapatay. Ikaw pala, wala tayong alitan. Bakit mo ako ginawa ng masama? Alam ko na. Naiingit ka lang dahil mas mayaman ang pamilya ko kaysa sa'yo at makapangyarihan. Ikaw, munting sinta, papatayin kita. Kailan naging pagsasabi ng katotohanan ay naging pag-setup? Ikaw pala ang nag-utos. Gu Qingrang, mahirap ka lang. Kahit anong gawin mong pakana, hindi mo mababago ang iyong pinagmulan. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Ganoon din ang sasabihin ko sa'yo. Kahit anong gawin mong pakana, hindi mo mababago ang iyong pinagmulan. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Ang aking pinagmulan? Ako ang panganay ng Guglu. Anong karapatan mo para kausapin ako? Sa tingin ko, nagpapanggap ka na bilang ibang tao sa mahabang panahon, kaya't sobra ka nang nasanay sa papel na iyon. Hindi ba dahil sa pagiging driver mo na tatay,
Kung hindi ako nagsusumikap na sumapi sa matataas na bilog, dapat ba akong maging katulad mo? Nahihiya ako na mayroon akong inang katulad mo. Matagal ka nang nagtatrabaho sa Gu family, pero wala kang naabot na maganda. Bakit hindi ka nalang mamatay? Mula ngayon, wag mong sabihin ako ang anak mo sa ibang tao. Mama, wala akong inang katulad mo. Dahil sa'yo, nasampal ako ngayon. Babayaran ko ito ngayon din. Patayin ko ang matandang to. Siyempre, isang mahirap na estudyante lang yan. Kung paano gusto ni Ma'am Shin, bahala na siya. Patayin na lang siya. Isulat na lang na pagpapatiwakal. Ang dalawang ito ang mga magulang ni Gu Xianlin at sila rin ang driver at katulong ng Gu family. Bakit? Bakit niyo ako ginaganito? Kayong mayayaman ay maraming bagay na pag-aari. Kami mga ordinaryong tao na nagtatrabaho habang buhay, ni isa sa inyong damit ay hindi namin mabili. Tama na, ginawa natin ito. Tayo ay susumpain. Susumpain. Gu Xianlin, mula nang magpanggap ka na ikaw ako, dapat mong inaasahan na darating ang araw na ito. Hindi lang ilang damit ang ninakaw mo, ilang bag, kundi ninakaw mo rin ang buhay ng iba at tinapakan mo ang dignidad ng sarili mong ina. Mga kaklase, mga panauhing, humihingi ako ng paumanhin sa ganitong paraan na makagambala sa inyong kasiyahan. Ako si Gu Qingrang. Ang aking ina ay isang miyembro ng lupo ng paaralang ito. Iyon ang madalas ninyong banggitin na Panginoon ng angkan ng Gu. Siya pala ang tunay na ginoo ng Gu. Kaya pala niloko niya tayo noon. Gu Xianlin, napakawalang hiya mo. Panganay na ginoo ng Gu. Tapos na. Wala na, lahat. Gu Xianlin, dahil sa matandang pagkakaibigan namin ng iyong tiyo Gu, pinayagan namin ang iyong ina na magtrabaho sa pamilya Gu at paaralin ka sa pag-asa na magkakaroon kayo ng magandang buhay. Ngunit sinira mo ang aming kabutihan, dinaya mo ang iyong mga kaklase, sinira mo ang reputasyon ng pamilya Gu at inapi mo pa ang iyong sariling ina. Ang iyong mga ginagawa ay kasuklam-suklam. Wala akong ginawa. Hindi ko ginawa yon. Magreklamo sa pulisya at ibigay ang lahat ng ebidensya tungkol sa kanyang pagnanakaw at pinsalang dulot ng pekeng kontrata. Ang abogado ang hahawak nito. Pakawalan ninyo ako. Pakawalan. Anak, huwag. Huwag. At para sa inyong paaralan, ayon sa mga patakaran ng paaralan kayo, ay sasailalim sa mahigpit na aksyon. Ang Gu Group at lahat ng kasosyo ay hindi nakukuha ng sinumang may masamang pag-uugali. Mga sumisip-sip. Anak na tanga, ang dami mong pinagdaan ng hirap sa paaralan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ma, huwag ka nang mag-alala. Malaki na ako. Kaya kong asikasuhin ang mga ito. Ikaw talaga. Kahit gaano ka pa kalaki, anak ka pa rin. Paano kung matitiis na ang anak ko sa labas ay inaapi? Alam ko na. Salamat, Ma. Ang mga susunod na bagay ay ipaubaya na kay Jongbo. Tandaan mo, sa susunod na mangyari ito, sabihin mo sa akin. See? Ayos, tapos na ang gulo, kahit na may nangyaring hindi maganda. Pero ang prinsipyo ng elite society ay pagtitipon ng mga bayani. Pagpapalitan ng mga ideya, hindi ang maghambing ng mga pamilya, pandaraya at pagsisinungaling. Umaasa ako na pagkatapos ng gabing ito, maiintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng tunay na elite. Ay katapatan, kakayahan, pag-uugali, at gayon din ang pagiging totoo. Hindi kung ano ang suot mo ngayon. Anong sasakyan ang dala? O kung sino ang nagkunwari ka ngayon, Ginoong Gu, masarap ba ang sampal na iyon sa mukha? Pinabati kita. Gu Qingrang, hindi para sa pagbabalik mo sa iyong sarili. Okay, tapos na ang palabas. Magpapatuloy ang party. Dalhan ko kayo ng masarap na inumin. Ang aking pribadong alak na itinago ng maraming taon. Ito ay hindi tulad ng sa iba na ginagamit para pumorma lang.